Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi sa inyo mga kababayan sa Luzon, o mahayong gabi sa Kabisayaan o Mindanao. Mga higala, kumusta ka mo diha sa Bisaya o sa Mindanao? Mga kababayan, patuloy tayo sa paglabas ng ating mga komento mga kababayan patungkol sa mga maraming issue na hinaharap ngayon sa ating lipunan mga kababayan. Dito tayo mga kababayan sa problema patungkol sa itong sa PhilHealth mga kababayan. Sa PhilHealth mga kababayan, para bang di natin maintindihan ay bilyon-bilyon pala yung pundo ng PhilHealth mga kababayan hindi ginagamit, samantalang ang dami tayong mga kababayan nga naghihikaos sa buhay. Maraming may mga sakit mga kababayan nga walang pampagamot. No, maraming mga Pilipinong kasakit at namamatay talaga yung iba mga kababayan kasi hindi walang kakayahang magpapagamot ang mga pamilya. Ngunit sa PhilHealth, sa halip na sila ang departamento ng ating gobyerno mga kababayan, nangangasiwa sa kalusugan ng mga Pilipino. Pero ang PhilHealth mga kababayan ay naharap sa isang malaking controversial mga kababayan patungkol sa korupsyon. At saka isa pa mga kababayan, ang PhilHealth ngayon, ang laki pala yung mga pundo ng PhilHealth na hindi nagagastos. Pero bakit nagtaas sila ng koleksyon mga kababayan? Ang contribution ngayon ng mga manggagawa tinaas yung mga kababayan sa PhilHealth. Contribution ng PhilHealth, samantalang bilyon-bilyon pala yung pundo ng PhilHealth mga kababayan na hindi nila ginagalaw. Hindi dapat yung pundo na yun mga kababayan, yung bilyon-bilyon yan, dapat marami ng mga pasyente, mga mahihirap nga may mga sakit nga natulungan yan mga kababayan. Dapat ipinagbibili na yan ng gamot. Panahon ni PRRD mga kababayan, alala ba natin, di ba? Naalala natin mga kababayan nga milyon-milyon ang budget nga inaano ni PRRD, pinupondo sa mga public hospital mga kababayan para sa mga libreng gamot para sa mga mahihirap nga nagpapagamot. No, hindi lang mahihirap, basta sa mga pasyente mga kababayan, libre na ang gamot. Di ba? Naalala natin yon. Yun ang inano ni Duterte. Sa panunungkulan ni Duterte, kasama yung gamot mga kababayan para sa mga Pilipino. Ganon ka may malasakit ang mga Duterte mga kababayan pagdating sa serbisyo publiko. Pero ngayon sa administrasyon ni PBBM, parang hindi niya nabanggit mga kababayan. Parang wala silang pakialam dyan sa kalusugan ng ating mga kababayan. No? Pabalik tayo sa PhilHealth mga kababayan. Ang daming may mga sakit ng mga mahihirap nating kababayan nga nangangailangan talaga ng tulong, nangangailangan ng serbisyo medikal. Na dapat dyan mga kababayan, ng PhilHealth yun. Diba? Kasi di ba panahon ni Duterte sabi lahat daw ng Pilipino ay covered na ng PhilHealth. Hindi lang yung nagbibigay ng contribution sa PhilHealth mga kababayan. Lahat ng mga Pilipino covered sa PhilHealth. Di ba nung naupo si Duterte lang gumawa niyan eh. Pag upo ni Duterte, naalala ko yan mga kababayan, ang niya, na tayong lahat ng mga Pilipino ay covered sa PhilHealth. Pero mukhang hindi naman nangyayari mga kababayan itong sa ngayon. Naharap na naman sa isang malaking controversial tong PhilHealth mga kababayan. Nung una, nagkaroon din ng problema yan sa pamumuno ni itong parang santang si Risa Hontiveros mga kababayan. Pagka pagka umasta mga kababayan, akala mo napaka-perfecto nitong ni Risa Hontiveros. Akala mo wala siyang bahid ng pakinggan natin tong mga kababayan. Tinatanong sila ni Ted Filon.
pati yung inimbestigahan na naman sa Senado mga kababayan. Andito na naman tong Senado, puro investigasyon lang. Wala namang nangyayari. Puro ganun lang yung Senado mga kababayan, puro investigasyon lang. Magsisimula lang sila investigasyon. Baka, kumbaga, masabi natin itong mga ito, parehas lang itong Senado at saka yung Kongreso. Puro investigasyon lang, pakita, kunwari lang, nag-iimbestiga, kunwari lang, ano sila, concerned sila sa mga, sa bayan, mga kababayan. Pero hanggang doon lang sila. Wala naman talaga sila natatapos. Maliban kay Tibuloy, mga kababayan, pinipersonal ni Rizal Ontiveros. Pero ito mga ganitong isyo, nga dapat talaga pagtuunan ng pansin, seryosohin ng ating mga opisyalis ng ating gobyerno. Wala mga kababayan, parang ano lang nila ito, parang i-open lang nila pagkatapos niyan. Wala na. Ito mga kababayan, panoorin natin itong balita patungkol dito. Mabusisi sila. Marami silang tanong. Humihingi ng paliwanag. Ang iba sa kanila, galit. Bakit nga ba naman kinukuha ang 89.9 billion pesos na sinasabing sobrang pondo ng PhilHealth para ilaan sa ilang pagkakagastusan ng gobyerno? Yan mga kababayan, no? Napakalaking pundo yan na kinukuha. Pero bakit nagdagdag sila ng contribution mga kababayan sa mga member ng PhilHealth? Sa amin lang mga kababayan, kinakaltasan kami ng 300, no? Tuwing buwan-buwan sa PhilHealth. Samantalang ang laki pala ng sobra. Bilyon-bilyon pala yung pera mga kababayan nga pundo sa PhilHealth na hindi ginagamit. Tapos nag pa sila. Saan mapupunta yung pundo na yan mga kababayan nga kinukuha? Kaninong papupunta yan? Mapupunta ba yan sa taong bayan o mapupunta nilang sa bulsa ng isang politiko mga kababayan? Itong mga isyu nito mga kababayan, ang hindi naman pwedeng hindi tayo makikiano dito mga kababayan kasi sa atin ito ako nagbabayad ako dito 300 buwan-buwan mga kababayan. 300 buwan-buwan yung PhilHealth tapos yung binabayad namin kung saan-saan lang naman. Okay lang sana kung ginagamit yan talaga, binibili yan ng gamot para sa mga mahihirap nating kababayan nga nangangailangan talaga. Pero hindi. Napupunta lang to sa isang mga kababayan, isang ano bang tawag natin, termino natin dito. Hindi naman natin pwede sabihin kawatan, isang kawatan nga pinuno mga kababayan. Basta alam nyo na mga kababayan kung makiramdaman kayo kung saan mapupunta, saan nila dadalhin itong pondo na to mga kababayan. Ang tinutukoy ko ay ang ilang miyembro ng Senado sa kanilang ginawang pag-iimbestiga tungkol sa isyong ito na ngayon nga ay umabot na sa kataas-taasang hukuman. Narito ang ilang bahagi sa nangyaring pagdinig noong Hulyo 30. Taking antibiotics can upset the gut. Versaflor Gut Restore aids to enhance natural. Dito, saan bang programa ito magagamit? Legally, baka meron kayong magandang sagot o palusot, but morally, for me, this is unacceptable. Bakit may ibang pinaglalaan ng pondo na dapat ay para sa kalusugan? Bakit may 90 billion na excess funds ang PhilHealth na pwede sigurong magamit para sa palawakin at palakasin ng mga benefit packages? Yung libreng gamot, bakit hanggang ngayon maraming lumalapit sa akin, nagbibit-bit ng reseta, walang pambili ng gamot? Hindi naman nila 90 billion mga kaibigan, mga kababayan, 90 billion, hindi milyon 90 billion, kalaking pera niyan. Samantalang ang daming nangangailangan, nangangailangan ng gamot mga kababayan, na walang pambili, kung saan-saan nakakarating, kung saan-saan naghihingi.
Samantalang itong PhilHealth, mga kababayan, bit-bit nila ang sobra-sobrang pundo, napakalaking pundo, mga kababayan, na galing yan sa kontribusyon ng mga membro. Hindi natin maintindihan, mga kababayan, kung anong isip mayroon talaga itong ating mga sa ahensya ng ating pamahalaan, lalong-lalo na itong administrasyon ngayon, mga kababayan. Naman nila kayo makikita. Pwede ba nilang dalahin yung reseta sa inyo? Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa? Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Sapat ba o sobra-sobra na ang pondo? In truth and in fact, and in reality, marami pa rin tayong mga pamilya na namamatay dahil hindi nakaka-avail ng services sa gobyerno. So kung itong ganito na may pera pala na ganito kalaki, hindi nagagamit, binabalik, para tayo ditong bulag-bulagan sa totoong nangyayari sa ating lipunan. In our hearing today, umaasa ako na Teka lang, mga kababayan, mayroon ng akong opinion dito. Bakit ibabalik? Sino bang nagpapabalik niyan, mga kababayan? Sino bang nag-utos niyan para ibalik? Diba? Sa PhilHealth yan pundo yan sa para yan sa mga sambayan ng Pilipino para yan sa mga mahihirap nating kababayan na walang kakayahang bumili ng gamot, walang kakayahang magpagamot, mga kababayan. Dapat maraming libo-libo ng Pilipino ang matulungan sa pira na yan, napakalaking halaga na yan. Bakit hindi yan ginamit para sa may pambili ng gamot sa mga may mga sakit nating mga kababayan? Yan ang mga kababayan. Sino ang may utos na aalisin sa PhilHealth yan? Saan ba dadalhin yung pira na yan? Sino bang Poncio Pilato ang nag-utos na aalisin yan sa PhilHealth? Sa uli, saan isa sa uli yan? Sa presidente? Kasi hindi natin mga kababayan kung saan yan saan mapupunta yung pera na yan. Kaya nagtatanong tayo. Sino ba ang ngayon? Sino ba ang pinaka tinitingala o pinakatakutan ng ating mga ngayon, mga kababayan? Hindi naman pwede basta-basta ibigay nila yan sa hindi pinuno ng ating bayan. Hindi naman pwede yan, mga kababayan, basta-basta na lang walang basbas yan. Kaya dapat ang niyan, mga kababayan, parang malinawan ang taong bayan. Dapat malaman natin kung sinong nag-utos, sino ang nagpapasa uli niyan. Bakit isa sa uli yan? Samantalang ang daming mga Pilipino nangangailangan ng tulong. Kaya nga yung PhilHealth kasi yan ang nangasiwa para sa kalusugan ng mga Pilipino, pero wala namang nangyayari, mga kababayan. Walang nangyayari sa ating mga ngasiwa sa ating kalusugan. Okay lang sana kung walang contribution na galing sa mga membro ng PhilHealth. Tinataasan na nila, mga kababayan, ang kontribusyon ng ating pamahalaan ang rekomendasyong ibalik ang binawing pondo sa PhilHealth for PhilHealth leadership and management to increase benefit values of its programs and to accelerate benefits payment. At higit sa lahat, matukoy at mapanagot ang mga nagpabaya sa isyong ito. Yan po ang mga tinig ni Senador Bongo de la Rosa at Risa Ontiveros. Sabi niya, at higit yan nga, mga kababayan, puro lang sila, pagtatanong. Huwag nang sabihin hindi nila alam, di ba? Puro ganyan lang sila lahat naman sila, mga kababayan, walang mapili, di ba? Pumipiyok, pero hindi naman siniseryoso. Dapat sila mismo ang nangunguna, ireklamo yan, hahabulin yan, parang maparusahan talaga. Tama yung sinabi ni Risa Ontiveros, mga kababayan, kaya lang
Si Risa Hontiveros kaya mga kababayan, wala din ba siyang kinalaman diyan sa PhilHealth sa mga nakalipas nga panahon mga kababayan? Bilyon-bilyon din yung kinasangkutan ni Risa Hontiveros mga kababayan bago siya nagiging senador. No? Ito si Risa Hontiveros, pag may mga investigasyon mga kababayan, ano to siya aktibo Aktibo to siya lalong-lalo na kung maidawit nila ang pangalan ng mga Duterte mga kababayan. Aktibo to si Risa Hontiveros. Okay lang sana sa investigasyon kung talagang nasa puso talaga niya. Hahabulin. Kaya pag-imbestigan lang, para hahabulin kung sino may salarin at maparusahan, mapapanagot mga kababayan. Kaya lang lahat sila kunwari nagtatanong pero sila rin lang naman ang nakakaalam niyan sa problema na yan mga kababayan Di naman pwede hindi sila ang nakakaalam. Sila lang din ang may alam diyan mga kababayan. Para lang nililito nila ang mga taong bayan Sa lahat matukoy at mapanagot ang mga nagpabaya sa isyong ito. Salamat po sa inyong pag-uusisa. Salamat po, Your Honors, sa inyo pong mga madamdaming katanungan at tunog na nagmamalasakit. Pero pwede ba kaming magtanong? Paano po ba nakalusot ang probisyon sa Republic Act Number 11975 o ang batas sa kasalukuyang pong pambansang budget na siyang ikinakatwiran ni Finance Secretary Ralph Recto at maging ng pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation kung bakit nga nila kinukobra ang 89.9 billion pesos na pera ho naman ng PhilHealth. Nasa Volume 1B, Pahina 737, sa ilalim ng ating Unprogrammed Appropriations Provision ng budget. Nakasaad ang probisyon na nagbibigay kapangyarihan sa Department of Finance na maglatag ng panuntunan na magpapahintulot na kunin. Saglit lang mga kababayan, mayroon lang din akong dito sa yun bang ating saligang batas mga kababayan, nga ginagawa lang din ng mga politikong ito mga kababayan, mga mabatas na ito sila lang din ang gumagawa mga kababayan ng isang batas nga kumbaga magagamit nila mga kababayan nga yun ang kukubira nila kung may bulastugan silang gagawin mga kababayan. Kaya minsan yung paggawa nila ng batas mga kababayan nga sila lang ang nakakaalam, maalaman lang natin yung gusto nilang gawing batas dapat yan mga kababayan, formal dapat yan. Kung tutusin sana mga kababayan, dapat yan maisangguni mo na yan sa taong bayan, kumbaga para bang pagbubutuhan mga kababayan, kung sang-ayon ba ang sambayanan nga yung sa batas na yan, di ba? Dapat ganun irespeto ang mga taong bayan, pero hindi sila lang nakakaalam mga kababayan. Malalaman na lang nating batas na pirmado na di ba? Dapat nga kung may papandayin silang batas mga kababayan, may lulutuin silang batas, isang guni sa taong bayan kung okay o hindi, kasi mas alam pa ng taong bayan kung anong kahinanapnan sa batas na yan. Kadalasan kasi sa batas mga kababayan, poprotekta lang din sa kanila. Kunwari lang, tunog sabi nga na Ted Filon, tunog. Kunwari nagmamalasakit. Pero hindi naman. No? Parang ganun, yung mga batas-batas na yan mga kababayan. Batas lang yan para sa mga taong mga inosente, para sa ating mga mahihirap at mga ordinaryong mamamayan. Pero sa kanila mga kababayan, magagamit nila yung mga batas na yan. Nagagamit nila. Minsan nga nilalapastangan pa nila mga kababayan. Yan ang sana kung talagang seryoso at may respeto sa taong bayan itong ating mga mambabatas, dapat pag mayroon silang papandayin ng isang batas mga kababayan, dapat yan alam ng publiko no? Dapat yan talaga
isasangguni o kaya pagbubutuhan kung sasang-ayon ang taong bayan o hindi para magiging batas para kung sasablay man yung batas na yan, mga kababayan. Walang sisihan, walang kasi majority, kaya nga naaprubahan yan dahil majority pumapayag ang karamihan sa mga Pilipino. Pero hindi, sila-sila lang ang nagbubutuhan, mga kababayan, sila-sila lang nakakaalam, malalaman na lang natin, batas na nakalusot na diba? Katulad ng halimbawa, yung hindi mo na pwedeng disiplinahin ang anak mo kasi nasa batas na yung sa child abuse. Minsan, may pagkakataon nga nagagamit yun, mga kababayan. Pero, maraming beses, maraming pagkakataon na hindi yan, mga kababayan, kung ma-influence ang tao ang umaabuso sa child abuse na yan. Walang epekto yan. Pagka ordinaryong Pilipino, mga kababayan, ordinaryong mamamayan ang namamalo sa anak, sigurado may kalalagyan ka. Kahit yung anak mo nagnakaw, kahit yung anak mo kung ano-anong ginagawa, di mo pwedeng paluin, mga kababayan, dahil yan, di mo pwedeng disiplinahin. Wala kang karapatan na magdisiplina sa iyong anak dahil yan sa batas na yan, sa child abuse na yan. Pero naprotektahan ba ang mga kabataan yan, mga kababayan? Di ba? Hindi. Ginagamit nga ng mga makakaliwang grupo, mga kabataan, mga kababayan, para magiging mandirigma. Nire-recruit nga mga minor de edad, nire-recruit nga sa mga makakaliwang grupo parang gawing mandirigma. Napoprotektahan ba yan sa batas ng child abuse, mga kababayan? Halimbawa, yan katulad niyang isang mambabatas nga si Franz Castro, mga kababayan. Di ba? Kaya ngayon, nakukulong ba yan? Child abuse yung kaso niyan eh. Nakukulong ba yan? Di ba hindi? Pero kung ang ordinaryong mamamayan, mga kababayan, ang isang mahirap na mamamayan, pag pinalo ang kanyang anak at yan ay kung may magreklamo, sigurado kulong yan, mga kababayan. Kaya yan ang sinasabi ko, tinutukoy ko, mga kababayan. Ngayong batas, minsan, pag tumatama sa mga ma-influensyang tao, lalo ng mga politiko, mga kababayan, baliwala yan. Walang epekto yan. Maniwala kayo. Kasi kaya ko nasabi niyan, si Franz Castro nasaan ngayon? Child abuse yun, mga kababayan, ang niya, nakalusot siya sa kidnapping. Child abuse yung kaso niyan, di ba? Nakulong ba? Convicted pa yun, ha? Na-convict na yun. Pero kung ang isang ordinaryong tao, mga kababayan, ang isang ordinaryong mamamayan, at makursunadahan sa barangay, pag may nagsabing namamalo ka ng anak mo, kahit magnanakaw, kahit anong gagawin ng anak mo, mga kababayan, pag ikaw isang matinong magulang, siyempre ayaw mong mapariwara yung anak mo, didisiplinahin mo. Diba? Disiplinahin mo ngayon. Pag nangyari yan, mga kababayan, sigurado kulong ka. Pag ikaw ay nakaabot ng barangay, mga kababayan, sigurado kulong ka. Walang due process lang. Ang gagamitin nila, bawal daw yon kasi nasa Republic Act. Ano ba yung number na yun, mga kababayan? Yung child abuse. Ano ba yung na yun? Nakalimutan ko, mga kababayan. Pero pag sila ang lumabag, wala yun, mga kababayan. Pagpatuloy tayo dito sa issue ng PhilHealth, mga kababayan. Kunin ang alinmang labis umanong pera ng alinmang government-owned or controlled corporation o GOCC para ponduhan ang mga proyekto ng gobyerno. Ang partikular na probisyon na ito sa ilalim po ng General Appropriations Act ang pinag-uugatan ng problemang ito. At ito nga ang sinasabi ni Secretary Ralph Recto na sila'y sumusunod lamang daw sa batas. Ayan, mga kababayan, malinaw yung sinasabi ni Ted Filon, mga kababayan. Si Ted Filon lang ang may lakas ng loob, mga kababayan, nga dumidiscuss niyan, no? Pero mga senador, hindi nila kayang gawin yan, mga kababayan.
lahat ng mga mainstream media mga kababayan, si Ted Filon lang ang ngayon, no? Nagkaroon ng lakas nga umanib sa mga sasambayan ng Pilipino. Pero yung iba mga kababayan, wala na yan, no? Bayad yan, kaya ganun yun sila, hindi sila makapag-react, hindi sila komentaryo sa mga ginagawa ngayon ng ating gobyerno kasi bayad yun sila mga kababayan. May video akong ipapakita, itatapik natin sa sunod kong vlog mga kababayan patungkol dyan. Na isa ring media man ang nagsabi niyan mga kababayan. Dito muna tayo mga kababayan. Pakinggan muna natin itong sinasabi ni Ted Filon. Napakaliwanag mga kababayan, malinaw yung sinasabi ni Ted Filon. Batas. Nag-aproba sa batas na ito. Mawalang galang lang po ha. Sa Kamara na binubuo po ng higit sa 300 mga miyembro, nasa record nila na 2 mambabatas lang ang formal na nagpahayag sa plenaryo o nagbigay nga po ng sa English ay manifestation na sila'y tutol sa ratifikasyon ng 2024 General Appropriations Act. Ito'y pawang sina Representative Arlene Brosas at Franz Castro lamang. Sa Senado, tanging si Senador Aquilino Pimentel III lamang ang kumontra at bumoto ng no sa ratifikasyon ng 2024 General Appropriations Act. Ratifikasyon ng budget. Pinal na pag-aapruba. Officially approved by both houses of Congress, voting separately. Matapos kasing pumasa sa 2 kapulungan ng Kongreso ang panukalang pambansang budget, bumuo ang 2 kapulungan ng Bicameral Conference Committee kung saan dumaan sa pinal na deliberasyon ang national budget. Ang bersyon ng budget na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ay idadaan sa magkahiwalay pong proseso ng ratifikasyon ng bawat kapulungan ng ating Kongreso. And again, with all due respect, sa Kamara de Representante, lagi po namang ganun ang kalakaran. Halos tatatlo lang ang oposisyon. Winika nga po ni Representative Franz Castro na bakit hindi man lang sila binigyan ng sapat na panahon para pag-aralan pong mabuti ang inihain na Bicameral Conference Committee report ng pambansang budget bago ito. Dito sa pagkakataong ito mga kababayan, tumatama yung mga makakaliwang mga kababayan, no? Yung makakaliwang representative. Kasi nag-react talaga sila, dapat. Nag-react talaga sila. Pero yung ibang mga kababayan, ibang mga congressman, ewan ko. Pero hindi natin sinabi, believe kayo dito sa 2 legal front ng mga CPP, NPA na to. Pero dito mga kababayan, okay yung ginagawa nila. Kumi-question sila. Kaya lang, 2 lang sila mga kababayan. Sa Senado, isa lang din. Ilan yung sa Senado mga kababayan? 24 yung sila, tama ba? Isa lang ang kumi-question. Di siyempre, wala. Luso talaga yun. Tapos ngayon, nag-aanohan na sila sa Senado. Kunwari na sila. Di ba? Ayop yung mga politiko na to mga kababayan. Di ba? Ang natin, pag may nagawang matino, pupurihin natin. Pasasalamatan natin. Pero pag yung mga walang ginagawa, hahanapan natin ang gawa mga kababayan. Nagkataon, nga tumama pa, yung mga legal front ng mga makakaliwang mga kababayan, grupo. Siguro, rin talaga nila yan kasi kahit magagandang gawa ng ng gobyerno, kumukontra talaga yun sila mga kababayan dito.
ginagampanan na rin talaga nila. Ayan sila, talagang laging kokontra yan. Okay, tuloy tayo mga kababayan. Pakinggan lang natin yung ano ni Ted Filon. Ito pinagbotohan. Tinapos sa umaga at agad pinagbotohan sa gabi. Sa panig po ng mataas na kapulungan o ang tinatawag nating Senado, hindi po ba't ang posturing o ang gustong ipakita, ipamala sa atin ng Senado ay ang kanilang umano'y independence? Ipinapangalandakan yan mismo ni dating Senate President Miguel Zubiri at maging ng kasalukuyang liderato ng Senado. Kung ganoon kabilis ipinasa ng lower house, halos naging ganoon din kabilis sa Senado. Sino ba ang bumusisi kung meron bang mga probisyon na naisingit sa BICAM na hindi naman napag-usapan sa deliberasyon ng pambansang budget? Ginawa ito ni Senador Pimentel. At doon nga sa kanyang ginawang pagtatanong sa plenaryo, bago pagbotohan ang ratifikasyon ng pambansang budget, kinumpirma mismo ni Senador Sani Angara ang paglobo ng unprogrammed appropriations. Si Angara ang namuno sa delegasyon ng Senado sa BICAM. At siya rin ang dapat na may alam sa mga nangyaring singitan o insertion sa pambansang budget. Sa section na ito ng unprogrammed appropriations, nakasingit ang probisyon sa pagbayag sa pagkalikot sa pera ng PhilHealth. Eksperto talaga sila dyan mga kababayan. So ganyan, yung bang sa Bisaya pa mga kababayan, lipat-lipat, no? Lipat-lipat. Biglang isingit ba? Biglang isingit. Kung may gusto lang isingit mga kababayan. Ganyan yun eh. Sino ba ang ano yan, tinarantado di? Ang mga sambayanan, ang mga taong bayan. Diba? Diyan sila magaling eh. Kumbaga, ano, isisingit, ipapailalim nila yung ano, yung gusto nila talagang gawin eh. Tapos bakit lahat sila mga kababayan nagkakasabuatan talaga yan kasi hindi naman makasingit talaga yan kung hindi ano yung iba. Kung hindi talaga sila lahat nagkakasundo diyan mga kababayan. Kumbaga talagang tayo ang niloloko mga kababayan sa mga ano na to, sa mga mambabatas na to. Bakit kundi masabing tayo ang niloloko? Yan ang opinion ko mga kababayan ha. Naaayon lang dito sa balita ang ating napapakinggan. 'Di ba? Kayang-kaya ng isingit, yung gusto nilang isingit, panglilito, mga kababayan, panglilin lang yan sa mga tao eh. Katulad din yan sa naisisingit na ano, sa presidente mga kababayan, sa 2003 nga budget, yung 800 billion mga kababayan, na unprogram pan ni ano, presidente, di ba? 800 billion ha. Napakalaki noon. Tapos kay Speaker Romualdez mga kababayan, mayroon siyang 500 billion ha na ayuda pan. Ibang klase ngayon sa ano natin mga kababayan, ngayon lang yata nangyayari nga ang congressman, ang speaker nagkaroon ng ganong kalaking ayuda pan pa. Hindi naman yan mga kababayan, yung ayuda hindi dapat yan sa speaker eh. Saan mapupunta yun? Hindi mapupunta lang yun sa kinukubira nilang kunwaring mga charity mga kababayan. May mga charity yun sila mga kababayan. Doon lang mapupunta yun. Kunwari may mga proyekto yung mga lintik na mga charity na yun. Proyektong bulsa mga kababayan. Tuloy tayo dito sa topic ni mga kababayan, Ted Filon. Kaya nga po, mawalang galang lang po ha. Ang mga senador na nagagalit, mga mausisa,
at madamdamin sa naging pagtatanong sa investigasyon ng Senate Committee on Health and Demography, ay siya ring mga senador na nagratipika sa batas na siyang nagbibigay ngayon ng suliranin sa mga miyembro ng PhilHealth. Bingo, mga kababayan. Bingo sila talaga. Ngayon, nagtatanong-tanong sila, sila rin naman pala ang nag-a-approvean yan. Di ba, niluloko tayo, mga kababayan. Lumalabas talaga, kaya nga, ito mga kababayan, i-opinion ko lang ha. Aywan ko sa inyo, anong opinion nyo patungkol dito mga kababayan. Basta ako mga kababayan, ang nakikita ko, tayo talaga ang niluloko nito mga ito eh. Nagtunog lang sila mga kababayan. Tama yung sinabi ni Ted Pailon. Tunog may malasakit. Tunog nagmamalasakit sa bayan. Pero sa kanila rin nanggagaling ang problema mga kababayan kasi inaaprobahan nila yun eh. Silang nag-aproba eh. Tapos ngayon nagkaloko-loko na para bang hugas kamay na sila mga kababayan. Nagmamaang-maangan, nagmamalinis na, nagkunwari. Di ba kaamawan yon? Tatanong-tanong ka kung sino niya. Sa inyo rin ang gagaling ang problema. Gawain ng mga amaw yun, mga kababayan. Ginagawa lang tayong amaw ng mga yan. Ang akala siguro na mga taong bayan ay mga amaw din. Diba? Tuloy tayo mga kababayan. Maraming dito mga kababayan. Marami tayong matutuklasan dito sa na to ni Ted Pailon mga kababayan. Hindi ba nila ito nabasa? Hindi ba nila ito napag-aralan? Hindi ba nila ito alam? Labis ba ang pagkukubli nito sa BICAM at walang nakapansin? O baka naman talagang hindi nyo lang po binasa at inalam ang mga ginawang amendments at pagbabago sa BICAM report? Bumoto pabor sa ratifikasyon ng isang napakahalagang batas nang hindi ito pinag-aralan at hindi malamang Teka lang mga kababayan. Lang din yan mga kababayan. Pero malabo naman siguro yung hindi ba nila binasa, hindi ba nila napag-aaralan. Ano ba yung sila? Mga amaw ba talaga? O nag-aamaw-amawan lang? Diba? Posible naman yan. Mga senador dyan, may mga abogado dyan. O kaya mga kababayan, ito yung opinion ko lang ha. Mayroon silang party dyan. Magkaano kaya? Kasi yun lang naman mga kababayan, kung sabihin hindi nila binasa, imposible yun. Hindi nila nalalaman, imposible yun. Diba? Ang kaligtaan nila, bakit pipirma, paanuhin ba nila yung isang mga kababayan kung hindi nila binabasa? Siyempre babasahin nila yun mga kababayan. Hindi naman pwede sabihin nakaligtaan kaya nakalusot. Ang dyan mga kababayan, ang itatanong natin dapat, magkaano kaya sila, bakit nila pinalusot yan? Ganun lang mga kababayan. Yun lang maaari yun ang nangyari. At saka yung kung nakaligtaan kasi mga kababayan, malabo yun. O kaya hindi nila binabasa mga kababayan, malabo yun. Ang pinakamalapit sa katotohanan mga kababayan, yung magkaano kaya ang parte sa bawat isa sa kanila. Yun mga kababayan. Opinion ko ito mga kababayan ha. Baka mamaya ipatawag tayo. Kasi kung sasabihin nga nakaligtaan o kaya hindi napapansin, hindi naman yun sila amaw. Talagang pinatunayan ng mga amaw sila kung ganun. Diba? Maniwala ba kayo niyan mga kababayan? Ang dyan talaga, ang pinakamalapit sa katotohanan, magkaano ba sila? Kaya nakalusot yan. Ganun lang naman yun eh. Hating kapatid ba yan o ano? Paano yung mga taong bayan? Diba? Paano tayo? Kasi napakalaking halaga nun mga kababayan ang sangkot niyan. Tapos
Ngayon, nagtatanong sila, sila ang nag-approve niyan, kaya nakakalusot yan. Tuloy tayo mga kababayan. Ay, opinion lang mga kababayan. Ilalabas lang natin yung ating mga opinion patungkol dito sa ano. Ginagago kasi tayo, mga kababayan. Tayong mga mamayan, ang ginagago sa mga mambabatas na to, mambabatas na maturingan eh. Nakinig sa mga pagtatanong ng minority leader. Pasintabi lang po ha. Ilan sa mga nandoon mismo sa investigasyon ay pawang mga miyembro mismo ng Senate panel sa Bicameral Conference Committee. Si Senador Bongo, Senator J.B. Ejercito, Senator Bato de la Rosa, at maging si Senator Risa Ontiveros. Bakit mga kababayan? Ito bang pinangalanan at pinakita sa video mga kababayan? Mga amaw ba talaga ito mga ito? Mga amaw ba talaga ito mga kababayan? Hindi naman siguro. Ay, teka lang pala. Alam niyo ba mga kababayan kung anong ibig sabihin ng amaw? Bisaya ang ano pala yan mga kababayan. Bisaya ang termino yung amaw. Sa Tagalog, amaw. Yung bang mga parang tanga mga kababayan. Para bang, kumbaga, amaw sa Bisaya. Para bang, anong tawag nito? Ingot. Para bang tanga mga kababayan. Yung mga napaka-ignorante nga. Hindi rin naman ignorante. Basta amaw yung mga taong walang kwenta ba mga kababayan. Yung medyo kulang ang, hindi rin naman masabing kulang ang pag-iisip. Parang ganun mga kababayan. Parang ganun. Amaw, yung mga taong walang ano talaga. Hindi naman siguro ganun to mga kababayan. No? Kasi andyan sila sila ang nagtatanong. Kasama sila mga kababayan, mga lusot yan. Ang pinakaano nga, kaya nga sa kanina sinasabi ko, siguro, may hating kapatid, no? Magkaano kaya mga kababayan? Yun siguro ang dahilan kaya nakalusot yan. Kaya pumapayag sila dyan. Tuloy tayo mga kababayan. Nagtatanong lang po kami ha. Anyari? Wala pa kayong Viber group? Walang heads up? Samantala, tila kinakailangan pong banlawan itong si DPWH Secretary Manuel Bunuan matapos siyang masabon ng husto sa ginawang hearing din ng Senado tungkol naman sa nangyaring pagbabaha na naman sa Metro Manila at katabing mga lalawigan. Galit din ang ilang senador. Putuloy na natin mga kaibigan. Dito lang ako sa dito lang tayo mga kababayan patungkol sa PhilHealth. Kasi itong PhilHealth kasi mga kababayan, dapat ang pundo nito nakalaan para sa gamot ng may mga sakit mga kababayan. Pero nagkaloko-loko no? Nagkalitsi-litsi mga kababayan. Almost 90 billion ang pundo mga kababayan ng PhilHealth. Bagkos, nagtaas pa ng kontribusyon mga kababayan sa mga membro. Tinaasan pa ang kontribusyon sa mga membro. Nga sobra-sobra naman pala yung pundo sa PhilHealth at hindi ginagamit. Ganon ka mang luloko mga kababayan. Ito na sa natin ngayon. Mga nakaupo sa ating gobyerno mga kababayan. Diba? Yung sinabi ni Senador Bongo, ang daming nanghihingi ng gamot. Diba? Ang daming nagpupunta sa kanyang tanggapan kasi mga kababayan, si Senator Bongo hindi naman lingid sa kaalaman sa lahat mga kababayan. Nga siya ang doon sa Malasakit Center, di ba? Yung itinayo ni PRRD mga kababayan, yung Malasakit Center para siya ang gagabay, siya ang aalalay sa ating mga mahihirap na mga kababayan nga walang kakayahang pambili ng gamot.
dapat doon binagsak na lang ng ano yun, ng PhilHealth. Kung tinatamad sila mag ano diyan sa mga mag-aasikaso sa mga maghihingi ng gamot sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong, o dapat doon na lang nila ituro sa ano, mga malasakit center. Parang malasakit center na ano ng mga gamot sa nangangailangan. Kasi yun naman talaga ang ginagawa ng malasakit center, mga kababayan. Ngayon lang ang malasakit center medyo binawasan ng ano, binawasan daw ng ang budget ng malasakit center, binawasan ngayon ng ating magaling na administrasyon, mga kababayan. Panahon ni PRRD talagang ano yan, mga kababayan, ang malasakit center. May pundo talaga yan, pinupunduhan talaga yan ng gobyerno para sa mga kababayan nating may mga sakit. Pero sa ngayon, itong administrasyon na ito, mga kababayan, ginigipit yung malasakit center. Binabawasan ang pundo niyan, mga kababayan. Lahat binabawasan. Tapos, ang binigyan ng malaking pundo, ang program pa ng ating presidente at saka yung ayuda pa ng speaker na napakagaling talaga, mga kababayan. Magagaling talaga. Kaya makiramdam tayo, mga kababayan, lalong-lalo na itong papalapit ng eleksyon, no? Yung mga tao, itong mga senador na itong mga kababayan, kasama yung nagtatanong-tanong, kunwari nagtutunog, ano, mga kababayan, may malasakit sa ating mga mahihirap nga mga Pilipino. Kunwari lang yun, mga kababayan, kasi kailangan na nila tayo ngayong 2025, mga kababayan, di ba? Sa midterm election. Huwag na tayong magpabudol uli, mga kababayan, sa mga senador na to. Kailangan, mga kababayan, mamili na tayo ng yung ano, pero sa ngayon, mga kababayan, parang walang mapili. Sino bang maituro yung mapili natin sa Senado? Wala. Senator Bongo, andyan nga. Makikita naman ting tumutulong sa dahil sa malasakit. Mayroon siyang may hawak ng malasakit center. Si Bato de la Rosa ba? Bili ba kayo ni Bato de la Rosa? Sila ang iniwan ni PRRD, mga kababayan, dyan sa Senado para sana sa ating mga Pilipino, pero wala. Parang yumuyuko na rin sila sa administrasyon, mga kababayan. Tinitiis lang nila yung mga pang-aabuso ng administrasyon, mga kababayan. Hindi sila wala, hindi sila talaga sila, kumbaga, hindi talaga sila yung nanindigan para sa mga sambayanan, para sa mga mahihirap, mga mamamayang hindi na nirerespeto ng ano natin ngayon, mga kababayan, lalong-lalo na sa ating kapulisan. Regarding sa mga kapulisan, mga kababayan, hindi naman pasintabi lang sa mga matitinong pulis, ha. Kita nyo naman sa Davao City, ilang beses nagpalit ng city director ba yon, mga kababayan, yung 3 beses pinalitan, tapos yung mga 15 mga mga kababayan, mga hippie o mga station commander. Yun sila, mga kababayan, biktima rin yun sila. Yung mga nasa mga lower posisyon ng mga mga PNP, kahit hindi sila sang-ayon sa ginagawa ngayon, mga kababayan, kanilang hanay, wala silang magagawa kasi mayroong mga kababayan, yung mga higher ranking officer sa kanila nagbibenta ng mga kababayan, nagbibenta ng serbisyo sa isang politiko, mga kababayan. Katulad ni Marbil, yung si Torre, mga kababayan. Sa utos ni DILG Secretary, mga kababayan, Boying Remulla at si BBM, mga kababayan. Yun lang naman sila eh. Ang PNP ngayon, mga kababayan, nagmisto lang private army ni BBM. Nagmisto lang guns ni BBM, mga kababayan. O tanungin nyo ako, bakit ko nasabi yon? Ay anong ginagawa ng PNP sa QOGC, mga kababayan? Diba? Nagmistula silang yung mga NPA pa nga yata yung dyan, mga kababayan, yung nagkandak ng checkpoint. Pinapayagan ba ang pulis, mga kababayan, na magkandak ng checkpoint na nakarabersyos? Diba? Pinapayagan ba ang PNP na magkandak ng checkpoint na walang ID, walang nimplot, mga kababayan? Walang nimplot, nakarabersyos, nakabunit pa. Nakatakip yung mukha.
Tapos ang ginamit ay private vehicle. Tapos yung iba, mga tinatanggalan ng plate number. Pulis ba yan mga kababayan? NPA yan, di ba? Mga NPA na yun. Yun ang ginagamit ni Toure. Kaya ito si Toure mga kababayan, hindi to hindi to, ito ang sisira sa organisasyon ng PNP. Dalawa sila ni Marbil. Tapos, yun pang nagano sa Pugo Hub mga kababayan, sa Tarlac, no? Sa Bamban Tarlac, di ba? Yung grupo ni Colonel Buyakaw, sino ba yun? Mga kababayan, ay na-operate nila. Hindi na-imbestigahan ng gusto sa Senado yun mga kababayan. Oo. Nga pinarelieve nila ang grupo ni Colonel Buyakaw. Buyakaw ba yun mga kababayan? Pasensya na kung di ko mabanggit ng nakalimutan na to sa vlog ko nung mga ilang araw na nakalipas. Nga nag-positive yung operasyon nila mga kababayan. May mga illegal activity ang ginagawa ng Pugo Hub na yon. Kaya nagsampa na ng reklamo ang CIDG mga kababayan, ang grupo ni Colonel Buyakaw. Anong ginawa? Di ba? Pina-terminate. Yung iba mga kababayan ni-reassign, di ba? Dapat sa halik nga bigyan ng bigyan yun ng promotion o kaya magkaroon ng award yung mga pulis na yon mga kababayan dahil sa kanilang pagserbisyo. Nirelieve pa. Lumalabas mga kababayan ang pagka-relieve sa mga pulis para hihina yung kaso nga inaisampan la sa laban sa Pugo mga kababayan. Diba? Kasi pagdating ng hearing, sino pang haharap? Sinong wala na, di ba? Tinanggal ng mga pulis, di hihina siyempre ang kaso, ma-dismiss, mawawala lang din yun. Mawawalang saysay. Oh. Sino ngayon ang lalabas na protector sa Pugo? Siyempre, si Marbil. Bakit si Duterte at si Harry Roque ang pilit nilang dyan sa Pugo na yan? Di ba? Ano lang mga kababayan, ginagawa tayong tanga ng mga na to. Akala siguro hindi tayo hindi natin nakikita yung mga ginagawa nila mga kababayan. Kahit anong sasabihin nila, hindi naman tayo mga bulag, no? Nakikita natin ang mga ginagawa nila mga kababayan. Pangkagago sa mga Pilipino. Wala na silang sinusunod ng batas sa ngayon mga kababayan. Itong administrasyon ngayon ni BBM, wala na sinusunod ng batas. Diba? Yung sa pulis, operasyon lang doon sa mga kababayan. Yung doon lang. Bakit nasabi ko nga wala silang sinusunod sa mga batas? Doon lang mga kababayan sa isang lang. Doon sa pagkandak lang ng checkpoint doon sa KOGC mga kababayan. Diba? Marami pa yan. Marami silang halos lahat ng batas nilalabag nila patungkol dyan sa KOGC pagdating sa Kingdom of Jesus Christ Compound mga kababayan. Diba? Doon sa checkpoint na lang. Simple lang. Dito lang tayo sa sa mga ng PNP. Pinahintulutan ba yan sa batas nga ang mga PNP magkandak ng checkpoint naka-rubber shoes? Pinahintulutan ba ang PNP nga magkandak ng na walang mga nameplate? Nakatakip ng mukha. Di ba? Ang utos nga dyan mga kababayan, naka-bodycam pa ngayon habang nagkakandak ng mga checkpoint o kaya operasyon sila mga kababayan, naka-bodycam nga yan. Tuloy, wala pa tuloy para mga NPA ngayon mga kababayan, hindi yung mga pulis. Kasi yun ang ginagawa ng mga NPA pag nakakita ka ng checkpoint, lalo na pag nasa bundok na area. Pag naka-rubber shoes, hindi yan military mga kababayan, tandaan nyo, mga NPA yan. Kaya ito ngayon, ang mga bataan ni Toure, mga kababayan, mga NPA. Ito si General daw yan, mga kababayan. Ang klaseng General yan. Yan ang General na nagbibinta ng serbisyo. Dapat yan, baklas yan sa organisasyon ng PNP. Nakakasira ng PNP yan. Kahit saan na lang lugar ilagay yan, mga kababayan. Doon sa sinuka yan sa Calbayog City. Diba? Sinuka yan siya.
talagang inaayawan niya ng mga taga Calbayog. Pagdating sa Quezon City, mga kababayan, nagkaroon na naman yan ng road rage ba yun? Yung ano bang kinasangkutan niya sa Quezon City, mga kababayan? Sa Bladel niyan, ngayon, itinapon na naman ang, ano mga kababayan, ang Kingdom, ang Davao City, napaka-peaceful nga lugar. Noong nagiging nagpalit tayo ng administrasyon, noong nagiging si BBM, nung nakapasok uli mga kababayan ang mga Marcos dito sa pinakamataas na posisyon, naulit muli yung sa panahon ni Marcos Sr., ang gulo sa panahon ni Marcos Sr. mga kababayan, naulit uli ngayon. Kaya lang, medyo may pagkaiba. Kasi sa panahon ni Marcos Sr., nagkakagulo kasi ang number 1 din na nagagulo doon mga kababayan, mga terorista, yung mga teroristang NPA ngayon. Yung mga, lahat ng, yung, marami kasi yung sa partido mga kababayan. Hindi talaga pinagtulong-tulungan si Marcos. Kaya nagkakagulo. Pero may talaga ang mga Marcos mga kababayan, pinatunayan niya ni BBM eh. Andoon talaga yung binabatong corruption, magnanakaw lahat, yung martial law mga kababayan. Andyan na talaga kasi ito naman ngayon eh. Kaya lang sa ngayon mga kababayan, itong si Junior, mas malupit ito. Nakakatutok siya sa mga makakaharang din, hahadlang din sa kanyang hangarin. Ang hadlang sa kanyang political agenda mga kababayan ay ang mga Duterte. Hindi siya magtagumpay hanggat andyan yung mga Duterte mga kababayan. Kaya yung mga Duterte talagang gusto nilang linisin, gusto nilang alisin sa kanilang landas. Kaya yun ang ginagawa sa Davao City mga kababayan. Nilinis mo na yung mga nakapaligid sa mga Duterte, nilinis lahat. No? Unang-una si Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan, bago pa na presidente si Duterte, nagsimula na talaga yung lumaban sa mga NPA mga kababayan. Isiniwalat niya na yung mga kabulastugan na ginagawa ng mga NPA gamit ang SMNI mga kababayan. Pag upo ni Duterte, doon na rin isinilang yung LTF, LCAC mga kababayan. Lalong nagpapahina sa mga sa mga makakaliwang grupo mga kababayan, sa mga terorista. At kaagapay doon mga kababayan sa LTF, LCAC at saka yung yung SMNI mga kababayan. Kasi wala nang maasahang ibang mainstream media mga kababayan, wala tayong maasahan. SMNI lang talaga ang tanging nagbabalita sa mga kaganapan sa ating bansa, sa mga aktibidad ng mga ginagawa ng mga makakaliwang grupo mga kababayan. Pag upo ni BBM mga kababayan, ang makakaliwang grupo pumaligid kay BBM, nagiging kaalyado na ngayon ni BBM mga kababayan. Ito si BBM, ginagamit din to ng mga makakaliwang grupo. Ginagamit din ni BBM mga kababayan, makakaliwang grupo para magsanib presyon nila sila pagbuwal sa mga Duterte. Ang unang tinira mga kababayan si Apostol Apollo Kibuloy. Tapos kita niyo naman ang ginagawa ng Congress sa pagsuspende sa mga kababayan sa SMNI, di ba? Walang due process, talagang magic, basta na lang talaga suspension talaga mga kababayan. Pinapahina nila kasi kung active ngayon ang SMNI mga kababayan, itong ginagawa ng talagang voice out ito talaga eh. Hindi sila malaya magawa ang gusto nila pagka andyan yung SMNI. Saka si Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan niyo naman ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Magic din, mga kababayan. Saka yung talaga makikita niyo naman talagang personal ginigipit talaga si Pastor Apollo Kibuloy kasi hindi pa nga convicted pero may patong na sa ulo at 10 milyon pa, sobra-sobra pa mga kababayan. Samantala yung criminal talagang brutal nga criminal mga kababayan, walang 10 milyon ang patong sa ulo. Si Pastor Apollo Kibuloy, sino bang pinatay ni Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan? Yung sinabing nagreklamo nga inaabuso daw ni Pastor Apollo Kibuloy, ni wala namang mapatunayan, wala nang kaya nga na-dismiss yan sa Davao eh. Kasi walang police report, wala pong medical legal report mga kawan, katunayan nga inaabuso siya. Basta lang sabi-sabi lang. Yung ganyan ang ginawa ni Risa Hontiveros, yun ang ginawang basihan ni Risa Hontiveros. At wala namang kumi-question mga kababayan sa witness, yung mga nagpakilalang diba?
Ganun-ganun na lang ba yun? Isang napaka malicious issue mga kababayan. Ganun-ganun na lang yun ang sinasabi. Wala man lang malinaw na investigasyon patungkol sa mga ng witness mga kababayan. Hindi man lang katulad sa ginagawa nila kay Jonathan Morales, di ba? Hinahalongkat lahat bakit yung witness laban ni Apollo Kibuloy, mga kababayan, ang mga witness nga dinala ni Risa Ontiveros sa Senado. Walang nagtatanong ng ganun. Kita nyo naman yung ginawa nila kay Jonathan Morales. Di ba? Lahat hinahalongkat. Yung mga witness ni mga kababayan, Risa Ontiveros, kung tinatanong ng ganun yun, sigurado ba kayong hindi iiyak yun? Katarantador. Ang unang-una mga kababayan, ebidensya talaga dapat. Kung sinabing ni-rape siya ni ginahasa siya ni Pastor Apollo Kibuloy, nasaan ang katunayan yan? Hindi naman pwede ganun-ganun lang yan, walang patunay. Dapat yun, mayroong medical legal nagpapatunay nga na-rape nga siya sa na yun. Kung anong taon yun sinasabi, kasi 4 years nang nakalipas mga kababayan May police report dapat yun. Walang police report na katunayan nga ni-rape sila. Sa barangay nga, wala silang may pakitang barangay report nga na-rape siya. Diba? Ginagawa tayong amaw mga kababayan. Ginagawa tayong amaw. Kaya ang mga tao, hindi nila maalis-alis ang suporta kay PRRD kasi nakikita talaga ng mga tao nga ang mga Duterte lang talaga ang maasahan sa mga mahihirap ng mga Pilipino ngayon. Ang mga Duterte lang talaga mga kababayan, ang puso ay nasa sambayanan, hindi sa mga politiko. Kaya galit na galit yung mga politiko na yon mga kababayan sa mga Duterte. Kasi ang mga Duterte kampi sa mga mamamayang Pilipino, hindi sa mga politiko. Si BBA mga kababayan, iba kampi siya sa mga kalyado niya, mga dilaw, kung ano-anong yung mga politisyan din mga kababayan. Para magawa talaga nila kanilang gusto. Pero kawawa ang bayan. Kawawa ang inang bayan. Kawawa ang mga mamamayang Pilipino mga kababayan. Ngayon naghihikaos sa gutom. Lahat ng bilihin mga kababayan nagtataasan. Ang sahod ng mga manggagawa mga kababayan walang uminto. At hindi ko na masyadong pabain mga kababayan itong aking video, at maraming salamat na lang sa panonood niyo dito sa video ko. At paulitin ko mga kababayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, baka pwede pakipindot na naman yung aking mga kababayan, subscribe, at isama mo na rin yung notification bell mga kababayan para pag nag-upload ulit ako ng video, maanuhan kayo mga kababayan. At magandang gabi na lang sa inyo mga kababayan. At muli, maraming salamat sa inyo, Biker Adventure YouTube channel mga kababayan. Ingat po kayong lahat.